Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at tumawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain, made this desolate. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desolate. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your hand lifted me up, stand on higher ground. Your praise rose in my heart, made this valley sing. Your hand lifted me up, stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. This is how we overcome. 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 This is how we You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into
dancing. You have turned my sorrow into joy. Sovereign in the mountain air, sovereign on the ocean floor, with me in the calm, with me in the storm. Sovereign in my greatest joy, sovereign in my deepest pride, with me in the dark, with me at the door. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never-failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. Sovereign in the mountain air, sovereign on the ocean floor, with me in the calm, with me in the storm. Sovereign in my greatest joy, sovereign in my deepest cry, with me in the dark, with me at the dawn. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never-failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never-failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. All my hopes, all I need, held in your hands. All my life, all of me, held in your hands. All my fears, all my dreams, held in your hands. All my hopes, all I
comes my way, I will trust you. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. All my hopes, all I need, held in your hands. All my life, all of me, held in your hands. All my fears, all my dreams, held in your hands. All my hopes, all I need, held in your hands. All my life, all of me, held in your hands. All my fears, all my dreams, held in your hands. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa, lumalapit kami sa iyo para sa aming bayang Pilipinas, sa gitna ng panganib ng COVID-19 na wala pang lunas. Pinupuri ka namin dahil hindi ka natutulog. Binabantayan mo ang sambayanang Pilipino sa panahong ito ng matinding peligro. Ang aming tulong ay sa iyo lang nagmumula. Tumatangis kami sa iyo at humihingi ng awa. Iligtas mo po kami sa panganib na ito. Ikaw lamang ang aming kanlungan. Sa iyo ang tiyak na kaligtasan. Iligtas mo kami sa nakamamatay na COVID-19. Ipagsanggalang ang aming bayan mula sa bitag ng karamdaman. Bigyan mo ng karunungan at pagkaunawa ang aming Pangulo at ang lahat ng sa amin naglilingkod at namamahala. Gabayan mo sila sa pagbuo ng mga patnubay, stratehiya at pagkilos. Sa pagpupuniging ang COVID-19 ay mapuksang lubos. Pangunahan mo ang mga pulis at mga sundalo nang ang kapayapaan at kaayusan sa lipunan ay manalo. Bigyan mo ng kalakasan at kakayahan ang mga manggagamot at mga naglilingkod sa pagkalinga sa mga may sakit at natatakot, at sa pagpapanatili sa karamihan na malakas at ligtas sa salot. Gabayan mo at pangunahan ang mga siyentipiko upang mabilis nilang mahanap ang lunas sa peligrong ito. Sa panahong ito ng peligro, tulungan mo kaming maging mahinahon at huwag matakot, sapagkat ang takot ay hindi mula sa iyo. Ipinagkaloob mo sa amin ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Binigyan mo kami ng wastong pag-iisip at kakayahang kumilos ng maayos. Ayon sa iyong banal na salita, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong sa iyo'y tumatalima at nagtitiwala. Panalangin namin sa gitna nitong pandemic ng COVID-19, pagkaisahin mo sa iyong pag-ibig ang sambayanang Pilipino. Buklurin mo kami sa kapayapaang sa iyo lamang nagmumula. Ipagkaloob mo sa amin ang tunay na pag-asa. Pagalingin mo nawa ang hidwaan sa aming bayan, at igawad mo sa amin ang iyong biyaya at kalakasan. Ito'y aming dalangin ng may lubos na pagtitiwala kay Hesukristo na ating Panginoon na tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat ng Ikalawang Kronika, 20, 1-5, 18 hanggang 20. Ikalawang Kronika, 20, 1-5, 18 hanggang 20. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon.
Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Menuita si Josaphat. Nabalitaan niya ang isang malaking pangkat mula sa Edom na sumasalakay sa ibayo ng lawa na nasa Hozazon Tamar na tinatawag ding En-gedi. Nabahala si Josaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mga mamamayan sa Huda. Nagtipon-tipon ng buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Si Josaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan na maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Josaphat, "Makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa Kanya at magtatagumpay kayo." Pinagpala po ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat. Muli sa araw na ito ay maaari namin kayong makatagpo, Panginoon. Salamat po sa isang linggo ng pag-iingat, pagpapala at paggabay sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy na kumilos ang inyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Sa gitna ng aming pandemyang pinagdadaanan, ay patuloy nga po na ang pag-asa at ang kapayapaan ay matagpuan namin sa inyong piling. Pagpalain mo ang inyong mga anak, Panginoon. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Chronicles chapter 20 po ay nagpapakilala sa atin sa isang hari ng Huda na nagngangalang Jehoshaphat sa English o Josaphat sa Tagalog. Si Josaphat po ay ang anak ni Haring Asa at siya po ay naging hari ng Huda nang siya'y 35 years old pa lamang po. At isa sa mga hari ng Huda, itong si Josaphat na pinagpala ng Panginoon dahil siya po'y sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. And he reigned, siya'y naghari ng 25 years sa Huda. Alam niyo po, napakaganda ng legacy na iniwanan nitong si Haring Jehoshaphat o Josaphat sa kanyang pamumuno dahil nandun po ang kamay ng Panginoon sa kanya. Ngunit bagamat siya'y sumusunod sa Panginoon, of course, hindi po maiiwasan ang mga digmaan at ang mga banta na dumating po sa pamumuno nitong si Josaphat. Actually, meron pong isang kanta, si Butch Charbet, na ang title po ay Banta. At ito po'y patungkol po sa 2 Chronicles chapter 20 kung saan ibinabahagi po doon ang banta ng digmaan na parating po sa bayan ng Huda sa pamumuno ni Josaphat. Ngunit sa tulong ng Panginoon at sa mga hakbang na ginawa ni Josaphat at ng mga mamamayan ng Huda, sila po'y pinagtagumpay ng ating Diyos na buhay. Sa umaga pong ito, yun po ang gusto ko pong tingnan natin at pag-aaralan natin. Ano bang mga hakbang sa pagtatagumpay ang makikita natin sa experience po ng bansang Huda sa pamumuno po nitong si Josaphat. Of course, alam po natin na tayo dumadaan ngayon sa isang pandemya o sa isang krisis na COVID-19. At ito po ay nagdudulot sa atin ng maraming mga pagbabago. Sabi nga po natin, we are living now in the new normal. At kasama ng new normal na ito ay yung mga kabigatan, yung mga pagsubok, yung mga adjustment. And pwede natin sabihin, mga banta sa buhay natin. Ano po? Ang tanong, paano po ba natin ito mapapagtagumpayan? At napakagandang balikan at pag-aralan ang story ng 2 Chronicles chapter 20, ang buhay ng mga taga-Huda sa pamumuno ni Josaphat. Alam niyo po, naalala ko ang isang katagang ganito na ang sagot o ang gamot daw po sa mga taong makakalimutin ay walang iba kung hindi paalala. Alam niyo po, ang totoo, isinulat ng Panginoon ang kanyang mga salita, ang Biblia, hindi lang upang ipakilala ang ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, kung hindi po ipaalala din sa atin ang mga salita
pangako ng ating Panginoon at ang mga ginawa ng Panginoon sa mga tao na mababasa po natin sa Biblia. Actually, yung mga pag-aaralan po natin ngayon ay alam na natin, narinig na natin, napag-aralan na natin. Kaya nga po, sabi ko doon sa umpisa, ang gamot sa taong makakalimutin ay paalaala. Bagamat alam po natin ito, pag pag-aralan na po natin ito, na ituro na sa atin ito, ang totoo po, madalas tayong makalimot. At ang gamot sa kalimot ay paalala. Kaya gusto ko pong ipaalala sa atin sa umagang ito ang tatlong prinsipyo, tatlong hakbang kung paano po ba tayo magtatagumpay sa anumang banta sa ating buhay, sa ating pamilya, o sa mundong ito. Ang unang hakbang na dapat po nating tandaan at makikita po natin ito sa buhay po ni Josaphat sa kanyang pamumuno sa mga taga-Huda ay ang katotohanang dapat natin tandaan, okay lang, ayos lang na makaramdam ng takot o kaba. Okay lang, kapatid, okay lang, ayos lang na makaramdam ng takot o kaba. Alam niyo po, ang takot o ang kaba ay isa sa mga mabigat na damdamin na pinagdadaanan po natin bilang tao. Pero tingnan po natin ang nangyari sa story po ni Josaphat. Alam niyo po, kung babalikan po natin ang chapter 19 ng 2 Chronicles, ay matatagpuan natin kung saan nandoon po yung sa pamumuno ni Josaphat, ni Haring Josaphat, ay nagkaroon po ng kaayusan ng bansang Huda. Sa kadahilan ng nilagay po sa posisyon o sa tamang posisyon ni Haring Josaphat yung mga lingkod ng Diyos. At dahil ang mga lingkod ng Diyos ang namumuno sa templo at namumuno sa maraming mga dapat pamunuan sa bansang Huda, nagkaroon po ng kaayusan at kasaganaan ang bansang Huda. Pero kagaya po ng buhay, our life is full of ups and downs. Tandaan po natin yan, hindi puro ups ang buhay, hindi naman puro downs. Kaya nga po, sabi daw po, if there are no ups and downs in your life, it means you are dead. Kung walang pagtaas at pagbaba sa buhay mo, ibig sabihin lang po noon, patay ka na. Hindi ka na buhay. So sa buhay po ng mga taga-Huda, sa pamuno ni Haring Josaphat, ay nakaranas po sila, of course, ng highs, ng katagumpayan, dahil nga po sa ginawang tapat na pamumuno ni Josaphat at sa pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon. Ngunit sabi nga po natin, ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Dumating din po yung time na papunta na sila sa ilalim. Ano po? Nung kanilang mga buhay. At dito po nagsimula ang 2 Chronicles chapter 20. Babasahin ko po muli sa inyo ang sinabi, dumating ang panahon na nilusob na sila ng mga Moabita. Now, this is the time na yung gulong ng buhay nila ay papailalim na po. Dumating ang panahon na nilusob sila ng mga Moabita, Amonita at ilang Menowita na nakapaligid sa kanila. Ito po yung simula ng balita na mayroong gustong sumakop sa bansang Huda. Kaya ito po ang naramdaman ni Haring Josaphat. Verse 3 ng chapter 20, 2 Chronicles, na bahala si Josaphat. Nabahala si Josaphat. Ano nga po ang unang punto natin? Okay lang mabahala, okay lang makaramdam ng takot. Why? Because it is normal. Bilang tao, normal po sa atin ang mangamba. Bilang tao, normal po sa atin ang matakot, lalo na kung yung balita ay nakakatakot, lalo na kung yung pangyayari ay nagbibigay ng kabalisahan at pangamba. Sabi nga po, there is nothing wrong with being afraid. Why? Because once you realize that it is normal, then you can put it into its place. Then you can act. Kapag naunawaan mo na normal lang pala yung nararamdaman mo, then muli kang makakabangon at makakakilos ng tama. Actually, in the Bible po, marami pong mga tinawag ang Panginoon at ginamit ang Panginoon mightily na nakaramdam po ng takot. Example po, Exodus chapter 3, verse 6. Ito po ang istorya ni Moses kung paano siya tinawag ng Panginoon. Sabi po dito, ako ang Diyos na sinasamba o sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mga muka. Bakit? Sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos.
Maging si Moses po ay natakot. Actually, nung pagkatawag nga po sa kanya ng Panginoon, ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Bakit? Dahil natakot siya. In the New Testament, mababasa po natin sa Luke chapter 2, verse 20 to 30, ay ganito. Nung kinausap ng anghel si Mary, na siya'y magdadalang tao kay Jesus, ano po ang reaction po ni Mary? Sabi po ng Biblia, naguluhan si Maria, sinabi ng anghel at inisip niyang, mabuti kung anong kahulugan ng ganong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot. Bakit? Nangamba si Maria. Sino nga naman ang hindi matatakot sa balitang ito ng anghel sa kanya? Pero gusto ko pong ipunto dito that being afraid is normal. Ang mangamba, ang paminsan-minsang mabalisa, ang mag-isip ng tungkol sa mga problema ay normal. It is normal. If you're afraid today, it is normal. Huwag mo lang kalimutan sa iyong gitna ng pangamba, sa gitna ng pagkatakot, huwag mo lang kalimutan ang katotohanan ito na ikaw ay anak ng Diyos at hindi mababago ng takot, hindi matatanggal ng pagkabalisa ang pagiging anak mo ng Panginoon. Kaya nga meron daw pong dalawang ibig sabihin ang fear, F-E-A-R. Pwede daw pong ito'y forget everything and run, which is ang ginagawa ng madami kapag sila natatakot, or face everything and rise. At ito ang dapat gawin ng mga mananampalataya. Ang harapin ang anumang problema at magpatuloy at pagtagumpayan ito. Anong pipiliin mo? Tandaan mo, okay lang ang matakot, mangamba. Pero, bagamat may pangamba, huwag mong kalimutan ang katotohanan na ikaw ay anak ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, itong tandaan mo, lumapit ka at umasa ka sa Diyos. In any circumstance, even in any problem sa buhay na ito, our first option is to always come to God. To always make God our first priority, not our last resort. Kapatid, ang unang lalapitan mo, ang unang tatawagan mo ay hindi ang ibang tao, kundi ang Diyos. Bakit? Dahil ikaw, ako, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya't, sa paglapit mo sa Panginoon, sabihin mong lahat sa Kanya. Ipahayag mong lahat ng nararamdaman mo, yung kaba mo, yung takot mo, isuko mo lahat sa Kanya. Ito ang ginawa ni Haring Hosapat at ng mga taga-Huda. Tingnan niyo po sa verse 5 and 6 ng 2 Chronicles chapter 20, ito po ang sinasabi. Tumayo si Hosapat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagkatipon sa bulwagan. At ano pong kanyang ginawa? Siya'y nanalangin. Sa gitna ng banta sa kanilang bansa, sa gitna ng banta sa kanilang mga buhay, yes, natakot sila. Yes, nangamba sila. Pero hindi po doon natapos ang kanilang nararamdaman. Anong ginawa nila? Sila'y lumapit, nanalangin, dumulog sa Panginoon. At iyon po ang tinuturo sa atin ng Panginoon sa sandaling ito. Sa sandaling ito ng ating pagkatakot, pangamba, sa pandemya o ano pa man ang pinagdadaanan po natin, huwag tayong magdalawang isip na lumapit at umasa sa ating Panginoon. Napakaganda ng ginawa ni Hosapat at ng buong bayan ng Huda at Jerusalem. At ito po ang laman at kahulugan ng kanyang panalangin. Tingnan niyo po, tatlong bagay po ito. Una, ito po ang sinabi at mahalagang aral na makikita po natin sa panalangin ni Hosapat at ng bansang Huda. Sabi po ng verse 6, nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa, ikaw po ang may lubos na kapangyarihan, walang maaaring lumaban sa iyo. Wow, what a prayer. Ano pong mahalagang aral na makikita po natin dito? Unang aral, sa paglapit natin sa Panginoon, kilalanin natin kung sino ang Diyos.
Sa paglapit natin sa Kanya at pagbibigay natin ng mga suliranin, mga pangamba at pagkatakot sa buhay na ito, kilalanin natin kung sino ang ating Panginoon. Na siya ang El Shaddai, our Almighty God. He is Elohim, the powerful Creator. Our God, our Savior, our Father. Kapatid, sa paglapit natin sa ating Panginoon, huwag natin kalimutan kung sino ang ating nilalapitan. Siya ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang Panginoon ng Panginoon, ang ating tagapagligtas na nagmamahal sa atin. At ito ang sinabi ni Josaphat at ng buong Huda sa kanya. Kinilala nila kung sino ang Diyos na totoo. Pangalawa, ito po ang sinabi ng verse 7. O Diyos namin, ikaw ang nagpapalayas ng mga taga rito upang ibigay ang lupaing ito sa bayan mong Israel magpakailanpaman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham at na iyong kaibigan. Pagkatapos kilalanin ng Huda at ni Josaphat kung sino at gaano kadakila ang Diyos, inalala ni Josaphat at ng mga taga Huda ang mga nagawa ng Diyos ng nakaraan. Inalala ng bansang Huda ang mga ginawa ng Panginoon. The question is not, can you remember God's goodness? But the question is, will you remember God's goodness? Your choice. Anong pipiliin mo? Piliin po nating alalahanin ang kabutihan ng ating Panginoon at ang mga nagawa ng Panginoon sa ating buhay. Awit 105:5, alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa, ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Remember what God has done in the past. Tandaan mo yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo nung nakaraan. At natitiyak ko sa iyo na kung paanong sinamahan ka ng Panginoon noon, ay mas sasamahan ka na ngayon. Sabi ng Apostol Pablo, He who began a good work in us is faithful to complete it. And kapatid, as our faith increases, it is because we remember God's faithfulness in His past, in our past. Tumitibay, lumalalim ang ating pananampalataya sa sandaling maalala natin ang kababalaghan, kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin ng nakaraan. At sa paglapit ng bansang Israel at ni Josaphat sa Diyos, kinilala nila ang kanyang kapangyarihan na siya ang dakilang Diyos. At inalala nila kung paano sila pinagpala, iningatan at iniligtas ng Diyos at ang mga nagawa ng Diyos ng nakaraan. Pangatlo, na mahalagang aral na makikita natin sa panalangin ni Josaphat at ng bansang Huda ay ito. Verse 12, Ikaw po ang Diyos namin, parusahan niyo sila, hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa iyo lamang kami umaasa. Hindi lamang nila kinilala ang kapangyarihan ng Diyos na dakila, hindi lamang nila inalala ang mga nagawa ng Diyos ng nakaraan, inamin nila ang kanilang kahinaan at ang kanilang pangangailangan sa Diyos. Mga kapatid, maaring nangangamba ka ngayon. Maaring natatakot ka at may pinagdadaanan ka. Naway matutunan natin ang prinsipyo na ipinakita ni Josaphat at ng Huda nang sila lumapit sa Panginoon at kinilala ang siyang dakilang Diyos, inalala ang kabutihan at ang mga nagawa ng Panginoon ng nakaraan, ngunit higit sa lahat, kanilang inamin ang kanilang kahinaan at ang kanilang pangangailangan sa Diyos. Verse 12, ito po ang sinabi ng bansang Huda at ni Josaphat, sa iyo lamang kami umaasa. Verse 15 to 17, sinabi niya, makinig kayo, Haring Josaphat at mga taga-Huda at Jerusalem, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. Verse 17,
Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili lang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Wow! Dahil sa paglapit at pagkilala nila sa Diyos na dakila, sa pag-alala nila sa kabutihan ng Panginoon ng nakaraan at sa pag-amin nila ng pangangailangan nila at ang kanilang kahinaan, ibinigay na ng Diyos sa kanila ang pagtatagumpay kahit wala pa ang labanan. Kapatid, God does not expect you to be perfect. What He wants and insists is for us to be completely honest to Him. Walang ibang nais ang Panginoon kundi maging tapat tayo sa Kanya. Tapat nating sabihin ang ating kalalagayan, tapat nating sabihin ang ating kahinaan, at tapat nating aminin ang ating pangangailangan sa ating Diyos na buhay. Minsan ay sinabi ng ating pambansang kamao, even in my prime, I need God in my life. Because without God, we are nothing. Without God, we are nothing. Kaya tandaan mo kapatid, okay lang makaramdam ng kaba at takot. Basta't huwag mo lang kalimutan na anak ka ng Diyos. Kaya't lumapit ka at umasa ka sa Kanya. Tiyak ko, bibigyan ka niya ng tagumpay. At pangatlo at panghuli ay ang katotohanan ito. Tandaan mo, sa lahat ng ito, sa lahat ng pinagdadaanan mo, huwag mong kalimutang magpuri at magpasalamat sa Diyos. What do we do when there is a problem? What do we do when there is a pandemic? Simple. We worship the Lord. Anong gagawin natin kapag may problema, kapag may pagsubok, pag may kabigatan? Simple. Patuloy tayong sasamba, magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. 2 Chronicles chapter 20 verse 21, ito ang ginawa ni Josaphat at ng bayang Huda. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit at na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga tao sa unahan ng hukbo ng daan ay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, tapat kailanman. Mga kapatid, tandaan natin ito. Ang pagpupuri at ang pagpapasalamat ay nagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Lalo't higit sa gitna ng problema, pagsubok na ating pinagdadaanan, ang ating pagpupuri at ang ating pagpapasalamat ay nagpapahayag ng ating tapat na pananampalataya sa ating Diyos. Job chapter 1, verse 21, ito ang sinabi ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Sa panahon na nawala ang lahat kay Job, sa panahon na siya'y naghihirap, sa panahon na ang bigat-bigat na pinagdadaanan ng Panginoon, anong ginawa ni Job? He worshiped the Lord. Yung Habakuk, anong ginawa ni Habakuk? Ang sabi niya, nahihirapan ng buong bansa. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, mawala man ang aming mga tinatangkilik, mawala man ang aming kabuhayan, patuloy pa rin ako magpupuri sa ating Diyos na buhay at dakila. Mga kapatid, turn your worry into worship and watch God turn your battles into blessing. Ulitin ko po kapatid, turn your worry into worship and watch God turn your battles into blessing. There is power in worship. There is power in praise and thanksgiving. 2 Chronicles chapter 20 verse 22, ito ang sabi, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila'y nagkagulo at sinalakay ng mga Amonita ang mga Moabita
ang mga kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila'y nagpatayan. And God gave Judah and King Jehoshaphat the victory. Why? Because they worship the Lord. Because they gave the battle to the Lord. Sa sandaling ikaw ay lumapit sa Panginoon at isuko sa Kanya ang lahat, siya ang kikilos upang ikaw ay magtagumpay. Siya ang gagawa upang ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. Tandaan mo ito, kapatid. There is power in praise. Because when we raise our hands in worship, we remind the devil that his hands no longer hold us captive. Sa sandaling ikaw ay magtaas ng kamay at purihin mo at sambahin mo ang Panginoon, pinaalala mo sa kaaway mo, sa ating kaaway, na tayo matagumpay na at wala na siyang kontrol at hawak sa atin dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoong Hesus nang siya'y dapako sa krus ng Kalbaryo. At meron na tayong kalayaan sa piling ng ating Diyos na buhay. When we worship, we will experience victory. Ito po ang pangwakas na verse na gusto kong basahin sa atin. On verse 29 and 30, ito po ang sinasabi ng 2 Chronicles chapter 20. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman kung paanong tinalo ni Yahweh ang kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Josaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Praise the Lord. Sa sandaling pagkatiwala natin at isuko natin sa Kanya ang lahat, ipaparanas ng Diyos sa atin ang kapayapaan sa ating buhay. Kaya kapatid, tandaan natin ang paalala ng salita ng ating Panginoon. Sa mga panahong ito, dahil sa ating mga pinagdadaanan, maaaring nakakalimutan na natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Nawa ang istoryang ito sa buhay ng mga taga-Huda at ni Haring Josaphat ang maging paalala sa atin. Natandaan natin na okay lang makaramdam ng takot, ng kaba, ng pangamba. Basta't huwag mo lang kalimutan na anak ka ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, lumapit ka at umasa ka sa Kanya at bibigyan ka niya ng tagumpay. At huwag na huwag mong kalimutan sa gitna ng iyong pakikipaglaban, magpuri ka at magpasalamat ka sa ating Panginoon. Ayun, papagpala po tayo ng salita at paalala ng ating Panginoon sa sandaling ito. Tayo po'y manalangin. Aming aming Diyos sa makapangyarihan, marami pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Josaphat at ng bansang Huda at sa mga prinsipyo, Panginoon, na ipinaalala mo sa amin kung paano kami makapagtatagumpay, Panginoon, sa anumang banta sa aming mga buhay. Dalangin po namin na maalala po namin ang mga prinsipyong ito, Panginoon. Lord, na huwag kaming makalimot na lumapit sa inyo at ipagkatiwala at isuko ang lahat, Panginoon. At gamitin namin ang pagsamba, pagpupuri at pasasalamat bilang, Panginoon, weapon upang makamit ang tagumpay sa buhay na ito. Ama, lalo't higit sa sandaling ito ng pandemya, dalangin ko po sa inyo, mga kapatid ko, kasama ko ngayon na nanonood sa video na ito. Lord, iparanas mo sa kanila ang pagtatagumpay. Muli mong ibalik ang kagalakan sa kanila. Muli mong ibalik ang katatagan, Panginoon, sa kanila. Muli mong ibalik ang kapayapaan na nagmumula, Panginoon, sa inyo. At nawa po, sa mga panahong ito ng pandemya, problema, pagsubok na pinagdadaan nila, ay manatili lamang, Panginoon, sila sa inyo. Tumawag, magpakatatag, at magpakalalim sa inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pinabalik po namin sa inyo ang papuri at pagsamba. Amen. Amen. Sovereign in the mountain air, sovereign on the ocean floor, with me in the calm, with me in
in the storm, sovereign in my greatest joy, sovereign in my deepest pride, with me in the dark, with me at the door. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never-failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. Sovereign in the mountain air, sovereign on the ocean floor, with me in the calm, with me in the storm. Sovereign in my greatest joy, sovereign in my deepest cry, with me in the dark, with me at the door. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never-failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never-failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. All my hopes, all I need, held in your hands. All my life, all of me, held in your hands. All my fears, all my dreams, held in your hands. All my hopes, all I need, held in your hands. All my life, all of me, held in your hands. All my fears, all my dreams, held in your hands. All my hopes, all I need, held in your hands. All my life, all of me, held in your hands. All my fears, all my dreams, held in your hands. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never-failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never-failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. All my hopes, all I need,
po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang biyaya ng Panginoon at sumakanya ang kapurihan noon, ngayon at magpakailan pa man, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Huwag po natin kalimutan ang ating mga announcement. Nagpapatuloy po ang ating daily devotional guide na makikita po natin sa ating Facebook account, Zion Christian Fellowship, Hagunoy. At meron din po tayong pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagbubulay-bulay sa pangunguna po ni Pastor Chito Tomada. Tuwing Biyernes po yan, 10:30 ng umaga. Pagbubulay-bulay with Pastor Chito Tomada, 10:30 a.m. po. At nagkakaroon na rin po tayo ng physical gathering, online, on-site worship service tuwing linggo. Ngunit ang worship service po natin ay limited lamang po sa mga may edad na 15 hanggang 65. So yung 14 below at yung 66 above ay hindi pa rin po maaring makadalo sa atin pong sama-samang pagsamba dito po sa ating church building. At bagamat po, binabaan na po ang age ng pagdalo, ay pinananatili po natin ang strict health protocols. No face mask, no entry. Ano po? At meron pa rin po tayong of course, yung mga protocols dito po sa loob ng church na sinusunod. At sa mga hindi po nakakadalo, huwag po kayong mag-alala. Nagpapatuloy po ang ating pong online worship celebration. Tuwing linggo rin po ito, ang oras po ay 10 a.m. Kasabay po ng ating pong second service. 10 a.m. po ang ating online worship service na mapapanood po sa ating pong Facebook account, Zion Christian Fellowship Hagunoy, and sa ating pong YouTube account, Zion Christian Fellowship Hagunoy. Ito po ang mga schedule po ng ating on-site o yung physical gathering. First service po natin ay 8:30 to 9:30. Ito po ay pwede lamang po daluhan ng mga taga-barangay San Juan, Palapat, Carillo, Iba, at San Jose, Kalumpit. Ulitin ko po yan. First service, 8:30 to 9:30. Taga San Juan, taga Palapat, taga Carillo, taga Iba, Iba-Ibayo, San Jose, Kalumpit. Ang second service naman po natin ay 10 a.m. to 11. 10 a.m. to 11. Ito naman po ang mga aring dumalo, Barangay San Miguel, San Isidro, Tampok, San Agustin, Pandukot. Ulitin ko po, for second service, 10 a.m., Barangay San Miguel, San Isidro, Tampok, San Agustin, at Pandukot. Yan po ang mga dapat nating tandaan sa ating mga gawain. Ang mga cell group din po natin ay nagpapatuloy po yan every day. I-check lamang po natin at konsultahin lamang po natin ang ating mga cell group leaders. Muli po, isang mapagpalang araw po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Stay safe and God bless you.